Magandang araw sa iyo. Meron tayong isang aklat ngayon na tumatalakay sa isang paksa na pamilyar sa marami. Christian Missions. Oo. Pero bago mo isipin na ito'y tungkol sa mga kwento ng kabayanihan, yung mga ganon, sandali muna. Ang sentral na argumento dito ay medyo nakakagulat. Medyo. Sinasabi nito na ang pinakamalaking krisis sa misyon ngayon ay hindi kakulangan sa pera o volunteers o kahit sigasig. Ang tunay na problema raw ay isang sira-sirang sistema. Isang sistemang tayo mismo ang gumawa. Yun. At yan ang mission natin ngayon, ang suriin ng malaliman yung sistemang yan. Bakit ba, no? Bakit napakaraming misyonaryo na puno ng pangarap sa simula ay nauuwi sa burnout o di kaya moral failure? At yung mga proyekto, di ba? Yung may magandang intensyon pero parang Parang apoy na mabilis manala pero mabilis ding mamatay. At base sa mga materyales na binigay mo, ang sagot ay umiikot sa isang makapangyarihang ideya. Ang pangangailangan para sa isang tunay at malusog na missional ecosystem. missional ecosystem. Medyo malalim pakinggan. Sige, himayin natin to. Para masimulan, saan ba naguugat itong sinasabing sira-sirang sistema? Nagsisimula ito sa isang kultura na hindi natin namamalayan ng lilikha natin. Ang hero culture. Hero culture. Ang lahat ng spotlight nakatutok sa isang tao. Ang goer o yung misyonaryo na nasa field. Siya yung bida. Siya ang bida sa mga newsletters, siya ang sentro ng mga panalangin, siya yung nasa entablado kapag umuwi, siya ang hero. Teka, anong masama doon? Hindi ba't nararapat lang nabigyan sila ng parangal para sa kanilang sakripisyo? Sa unang tingin, oo, pero ang hindi nakikitang epekto nito ay shallow and takot, nakakalason. Dahil sa sobrang pagtuon sa go-getter, ang lahat ng iba pang mahalagang papel ay nagiging suportan lang sa bida. Nagiging sidekick. Exactly. Yung mga senders na nagpopondo, nagiging bangko. Ang mga intercessors, nagiging prayer machine. Ang mga coaches o mentors, nawawala sa eksena. So yung suporta, nagiging transactional. Yon ang salita. Pera kapalit ng magandang report, napapalitan ang tunay na relasyon ng performance. Gets ko na. Parang isang banda na ang buong atensyon ay nasa lead singer lang. Makakalimutan mo na may drummer, may gitarista, may bassist, na kung wala sila, walang musika. Oo, at isipin mo yung pressure sa lead singer. Sobrang bigat. Eksakto. At yan ang resulta. Yung pressure na laging maging hero, nagdudulot ng burnout. Yung bigat ng expectations na kailangang laging may magandang resulta na iulat ay pwedeng mauwi sa moral failure. May sinabi sa isang bahagi parang isang race car. Oo, yung nga. Parang isang race car na may napakalakas na driver pero yung makina, gulong at pit crew hindi kayang sumabay. Ang sigasig mismo ng driver ang nagiging panganib. Kasi mas mabilis siyang tumatakbo kaysa sa kayang suportahan ng sistema. Grabe. Yon. So ang lakas pala ay pwedeng maging kahinaan kung mali ang sistema. Naalala ko tuloy sa Aklat ng Gawa nung isinugo sina Pablo at Bernabe. Hindi sila basta umalis, di ba? Hindi. Ang buong simbahan nag-ayuno, nanalangin, nagpatong ng kamay sa kanila. Hindi sila solo adventurers. May community. At yan ang punto. Ang misyon sa Biblia ay laging gawaing pangkomunidad. Tinawag ni Pablo yung simbahan sa Filipos na kanyang mga Katuwang. sa Ebanghelyo, hindi lang sponsors. Partners. Partners. Yung pagiging partner nangangailangan ng relasyon, hindi lang transaction. Diyan nagkakatalo yung modernong sistema. Alam mo, habang pinag-uusapan natin to, may isang malaking tanong na mapupasok sa isip ko. Ano yon? Kung ganito pala kapanganib yung pagiging hero-centric, paano natin malalaman kung ang ginagawa natin ay isang proyekto na gawa-gawa natin o isang tunay na kilusan na mula sa Diyos? Dito, may ibinibigay na malinaw na pagkakaiba ang aklat. Napakagandang tanong niyan at dito nagiging mas malalim ang usapan. Oo. Ang isang proyekto, ayon sa mga source mo, ay karaniwang nagsisimula sa isang magandang ideya ng tao.
May strategic plan, may timeline, may budget, May checklist. may checklist. At ang tagumpay ay sinusukat sa mga numerong. Nakikita, ilang dumalo, ilang nabinyagan, ilang napakain. So parang isang feeding program na. Maganda yung photo app, may start and end date, at nasusukat sa dami ng napakain. Ganun na nga. At ang classic example nito sa Biblia, Tore ng Babel. Oo nga. Ambisyoso, organisado, unified ang team, pero anong layunin? Para magkaroon tayo ng pangalan. Sarili nila. Nakasentro sa galing at katanyagan ng tao. Yan ang DNA ng isang proyekto. At yan din ang dahilan kung bakit ito nakakapagod. Yung pakihamdam na nasa balikat mo ang lahat. Kailangan mong i-manage, i-control, i-produce. Teka, parang napaka-radical niyan. Kasi sa corporate world o kahit sa personal na buhay, tinuturuan tayong magplano, mag-strategize, maging proactive, di ba? Oo naman. Pero dito, parang sinasabi na ang ganitong diskarte ay maaaring mali. Hindi naman sa mali ang pagpaplano. Ang tanong ay, saan ito nagsisimula? Dito pumapasok yung konsepto ng isang tunay na kilusan. Okay. Ang isang kilusan ayon sa aklat ay hindi nagmumula sa strategy session ng tao. Nagmumula ito sa pagkilos ng Diyos na napapansin natin. Ang partisipasyon natin ay hindi pagkokontrol kundi pagsunod. Ang unang hakbang ay hindi pagplano. Ang unang hakbang ay pakikinig at pagmamasid. Sandali, pag sinabi nating pagsunod at hindi pagkontrol, hindi ba yan pwedeng maging excuse para sa katamaran? Na parang, hihintayin ko lang ang Diyos pero wala ka namang ginagawa. Magandang punto yan, at yan yung karaniwang maling akala. Ang pagsunod na tinutukoy dito ay hindi passive waiting. Ito ay isang aktibo at mapanalangining pagmamasid. Okay, Isipin mo ang isang surfer. Hindi siya ang gumagawa ng alon. tama. Pero hindi rin siya natutulog lang sa dalampasigan, palagi siyang nakaabang sa dagat, pinag-aaral ang hangin, yung tubig, para kapag dumating ang tamang alon, handa siyang sumakay dito. Wow, gusto ko yung analogy na yan. Ang misyon ay hindi paggawa ng alon. Ito ay pagsakay sa alon na ginagawa na ng Diyos. So, ang tanong pala ay hindi, anong gagawin natin para sa Diyos, kundi saan na kumikilos ang Diyos para makasunod tayo? Yun. Ang laking pagbabago sa pananaw. Biglang nawala yung bigat na kailangan ikaw ang mag-isip ng lahat. Eksakto. At yan yung nakakatakot, pero yan din yung nagpapalaya. The pressure is off. Hindi na natin kailangang i-manufacture ang mga resulta. Ang trabaho natin ay makiisa sa ginagawa na ng Espiritu. Okay, so nakita na natin yung sakit, yung hero culture at yung nakakapagod na project mentality. Kung yan ang problema, ano ngayon ang lunas na inaalok? Mukhang hindi ito simpleng mag-pray ka lang na solusyon, no? Hindi talaga. Dito na natin himayin yung konsepto ng missional ecosystem. Tama. Kung ang problema ay isang sira-sirang sistema, ang solusyon ay isang buo at malusog na sistema. Isipin mo ulit yung isang natural na ecosystem sa isang gubat. Okay, Yung bawat puno, halaman, insekto, hayop, kahit yung lupa, lahat may mahalagang papal. Hindi pwedeng mawala ang isa nang hindi naapektuhan ang lahat. magkakaugnay. Ganon din daw dapat sa misyon. So paano natin i-connect yan sa mga papel na binanggit mo kanina, yung goer, sender, intercessor? Dito nagiging konkreto ang lahat. Sa isang ecosystem, hindi na sila hiwa-hiwalay na parte. Magkakaugnay sila sa isang network of relationships. Isipin mo na parang isang Formula 1 race team. Yung goer, yung driver, siya yung nasa track. Pero hindi siya mananalo kung wala yung senders, yung team owners na nagpopondo. Yung resources. Oo, hindi rin siya tatagal kung walang coaches o pit crew na nag-aalaga sa sasakyang at sa kanya mismo sa bawat stop. At syempre, kailangan niya yung intercessors na parang yung buong team sa headquarters na nanunood, nag-analyze, sumusuporta. So kapag driver lang ang bida, makakalimutan natin na ang panalo ay panalo ng buong team. Exactly. Ang ganda niyan. At sa analogy na yan, ang lokal na simbahan ang nagsisilbing headquarters ng buong team. So, hindi na lang sila parang ATM na pinagkukuhanan ng pondo. Eksakto.
binibigyang diin dito na ang simbahan ang dapat maging primary environment of formation. Ito ang greenhouse. Greenhouse. Ito ang lugar kung saan hinuhubog, sinasanay, sinusubok at inaalagaan ang mga misyonaryo bago pa man sila umalis. Hindi lang sila pinoponduhan at dahil dito, nagbabago ang sukatan ng tagumpay. Mula sa numbers. Oo, mula sa bilang ng mga dumalo, patungo sa lalim ng pananampalataya, sa kalusugan ng mga relasyon at sa katatagan ng misyonaryo sa gitna ng pagsubok. Okay, kung kailangan natin ng matibay na ecosystem at ang simbahan ng greenhouse, ibig sabihin ba nito hindi na pwedeng basta-basta mag-volunteer? Paano kung may isang tao na gustong-gustong magmisyon, puno ng sigasig pero hindi siya dumaan sa sinasabing cultivation process? Hindi ba natin siya papayagan? Iyan ang isang matapang na kritik na binabanggit dito. Pinupuna yung kultura ng pagpapadala agad-agad ng mga spontaneous volunteers. Dahil lang sa emosyon. Oo, dahil lang sa emosyon o biglaang pangangailangan. Ang panukala ay dapat ang ipinapadala natin ay mga cultivated sent ones, mga taong matagal nang hinubog at sinuri ng kanilang komunidad. So yung modelo, tulad ng ginawa ni Jesus sa mga disipulo, ay mabagal at intensyonal. Mabagal at intensyonal, may paghubog, may pagsubok at may pagpapatunay mula sa komunidad. So yung calling o tawag sa misyon ay hindi lang pala isang pribadong bagay sa pagitan mo at ng Diyos. Hindi. Dapat itong kilalanin at patibayan ng iyong simbahan. Oo, dahil ang komunidad ang nakakakita ng iyong karakter, ng iyong mga kahinaan, ng iyong paglago, silang makakapagsabi kung handa ka na ba talaga. Ito'y isang safety net. Hindi lang para sa ipapadala, kundi para na rin sa mga pupuntahan niya. Tama. At yung responsibilidad ng ecosystem, hindi natatapos sa araw ng pag-alis. May isang linyang tumatak talaga sa akin. Alin yun? Initial training produces starters. Ongoing coaching produces finishers. Grabe yung linyang yan. Ang paunang training ay nakakalikha ng mga nagsisimula, ang patuloy na paggabay ang nakakalikha ng mga nagtatapos ng matagumpay. Kasi ipinapahiwatig nito na kahit yung pinakamagaling na starter, pwedeng masira sa daan. At dito na ipinapakita ang mga panganib na tinatawag na slow fades, yung mga problemang dahan-dahang sumisira sa mga misyonaryo. Man hindi nila namamalayan. Oo. Slow fades. Pag-usapan natin yan. Himayin natin isa-isa. Yung una, pagkalito sa pagkatao. Ano ang itsura niyan sa totoong buhay? Nagsisimula yan kapag ang tanong sa kanya ng mga tao mula sa bahay ay palaging, kumusta ang ministry mo? Imbes na, kumusta ka? Yun, unti-unti, ang halaga niya bilang tao ay nakakabit na sa success ng trabaho niya. Kung maraming nag-attend sa Bible study, feeling niya successful siya. Kung wala, feeling niya failure siya. Yung identity niya nakasalalay na sa performance. Oo, hindi na sa pagiging anak ng Diyos. Nakakatakot yan. Sunod, pamamahid sa espiritual. Paano? Paano nagiging trabaho na lang ang isang bagay na dapat ay relasyon? Nangyayari yan kapag ang pagbabasa ng Biblia ay para na lang sa sermon na ihahanda niya. Ang panalangin, nagiging listahan na lang ng mga pangangailangan ng ministry. Nawawala yung personal na aspect. Yung mga spiritual disciplines na dapat nagkukonekta sa kanya sa Diyos, nagiging tools na lang para maging effective sa trabaho. Nawawala yung tamis, nagiging tungkulin. Pangatlo, yung pagiging cynical. Saan ang gagaling yan? Parang ang bigat pakinggan? Nagsisimula yan sa hindi na prosesong pagkadismaya. Dismayado sa mga supporters na nangako, pero hindi tumupad. Dismayado sa mga kasama sa field. Minsan, dismayado sa Diyos dahil hindi nangyari ang inaasahan niya. Kapag yung mga yun ay hindi na ilalabas sa isang safe na relasyon, nagiging lason sa puso. nagiging cynicism. At panghuli, pag-isa. Akala ko ba dapat matatag at independent ang misyonaryo? Bakit ito delikado? Dahil ang pag-iisa ay madalas nagkukunwaring kalakasan. Kaya ko to mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong. Pride. At yung pag-iisa ngayon, yun ang pumuputol sa kanya mula sa mismong ecosystem na dapat bumubuhay sa kanya. Ito yung naglalayo sa kanya sa mga coach, sa mga kaibigan, at sa pag-iisa doon pinakamalakas umatake ang tukso at pagdududa. Grabe ang mga slow fades na yan. So ang solusyon dito ay yung patuloy na pangangalaga o coaching na bahagi ng ecosystem.
Oo, pero kailangan nating linawin. Hindi ito pagmomonitor lang sa trabaho nila, ha? Hindi, performance review. Hindi. Ang coaching dito ay pag-aalaga sa kaluluwa. Ito yung pagkakaroon ng isang taong may karanasang makausap mo ng regular na ang itatanong sa'yo ay, kumusta ang kaluluwa mo? Paano mo nakikita ang Diyos sa gitna ng mga pagsubok mo? So tinutulungan silang iproseso yung mga nangyayari. Oo, i-interpret ang kanilang mga karanasan, iproseso ang pagkadismaya, at manatiling konektado sa Diyos at sa komunidad. So anong ibig sabihin ng lahat nito para sa'yo na nakikinig? Malinaw na ibinapakita ng mga ideyang ito ang isang malaking pagbabago sa pag-iisip. Malaking malaki. Mula sa pagiging solo hero, patungo sa pagiging isang mapagkumbabang bahagi ng isang team. Mula sa pagiging abala sa sariling proyekto, patungo sa tunay na pagsunod sa pagkilos ng Diyos. At para sa marami sa atin. Oo, mula sa pagiging taga-suporta lang sa malayo, patungo sa pagiging isang mahalagang bahagi ng isang malaking ecosystem. At iniiwan tayo nito na may isang mahalagang tanong na dapat pagnilayan hindi lang para sa mga misyonaryo, kundi para sa ating lahat. Kung ang tunay na tagumpay sa anumang gawain para sa Diyos ay hindi nasusukat sa laki ng budget o sa dami ng aktibidad, kundi sa kalusugan at lalim ng mga relasyon sa loob ng ecosystem na sumusuporta rito, paano nito babaguhin ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mong papel sa mas malaking gawaing ito, kahit hindi ka pa umalis sa iyong kinatatayuan?